mga buto hanggang sa paglago ng mga ito. Patuloy ang pag-usbong ng bayanihan sa pamayanan sa pamamagitan ng proyektong Lawa at Binhi o Local Adaptation to Water Access and Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished dito sa Barangay Kawitan, Santa Catalina, Negros Oriental. Matagumpay na napalago ang gulayan at palaisdaan dahil sa pagtutulungan at pagkakaisa ng mga benepisyaryo. Tila nabigyan ng buhay ang kantang Bahay Kubo sa lugar na ito. Isang karanasang hindi malilimutan. One for the books, ika nga. Magandang araw po sa inyong lahat. Halina at silayan ang payapa at saganang buhay probinsya sa paligid ng gulayan at palaisdaan ng Kawitan, Maabtikon, Lawa at Binhi. Dito lamang sa kwento ng pag-asa at pagbabago. Sa kabundukan ng Barangay Kawitan sa Santa Catalina, Negros Oriental, matagal nang nakaasa ang kabuhayan ng mga tao sa ulan. Ngunit dahil sa pabago-bagong klima at panahon, naging malaking hamon ang pagsasaka sa araw-araw. Kaya sa tulong ng Department of Social Welfare and Development, muling sumibol ang pag-asa sa komunidad. Ganito ang daan patungo sa lokasyon ng communal garden sa Barangay Kawitan. Baku-bako pero sulit naman ang biyahe dahil sa ganda ng tanawin. Kaya minabuti namin na sumakay sa likod ng sasakyan. Nang sa ganon, mas makita namin at ma-appreciate ang 360 degrees na ganda ng paligid. Sa pamamagitan ng Project Lawa at Binhi, muling nabuhay ang isang kwento ng pagbabagong nagsisimula sa lupa at sa puso ng bawat magsasaka. Dito po ma'am, ang usually itinanim namin ng gulay, kaso lang itong mga nakaraan laging umuulan kaya nasira po siya. Ang Lawa ay nangangahulugang local adaptation to water access, habang ang Binhi ay breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished. Magkasamang layunin ng mga ito ang bigyan ng solusyon ang problema sa tubig, suportahan ang sustainable agriculture at palakasin ang kabuhayan ng mga komunidad at magsasaka na apektado ng climate change. Sa Barangay Kawitan, mahigit 50 pamilya ang nabigyan ng pagkakataong matuto, magsimula at muling mangarap sa tulong ng proyekto simula pa ng nakaraang taon. Yung implementation po natin nagsimula last year. As we begin, we identified one of our target area is the Barangay Kawitan kasi nakikita po natin na yung project is patok po dito sa area nila. Aside from mga farmers po sila, may kakayanan po sila na lumikha at mga bumuo ng mga proyekto na gaya po nitong ini-implementa natin. Here in Barangay Kawitan last year, each beneficiaries received 9,360 pesos for a daily wage po natin last year na base ng DOLE na 468. Yung totality po nila dito na 50 is nakatanggap po sila ng 9,360 bawat isa for a total of 500,000. Isa sa pinakamahalagang hakbang ng proyekto ang pagkakaroon ng maaasahang tubig sa panahong kinakailangan tulad ng tagtuyot. Sa tulong ng mga water system na kanilang itinayo na dumadaan sa hagdan-hagdang palaisdaan at maliliit na irigasyon, hindi na lamang sa ulan umaasa ang mga magsasaka. Since last year up to now, they are still active and buo pa rin po yung grupo nila. As a matter of fact po, mas nadagdagan pa po yung membro nila kahit na wala na pong tinatawag natin na cash for work, but din nakita po yung magandang resulta ng proyekto. Kaya po may mga ibang individual na nainganyo pong sumali sa grupo nila. Ang dating masukal na kakahuyan at tuyong lupa, ngayon ay nabubuhay muli. May tiyak na maayos na daloy ng tubig,
kaya kahit tag-init ay tuloy ang pagtatanim. Hindi lamang kagamitan ang hatid ng proyekto, kundi pati ang kaalaman. Currently, they are now working together as a team. May kooperasyon po sila sa bawat miyembro at unite po sila sa pagkilos-kilos ng mga activities ng bawat meron sila. May ano din po sila na nabuong samahan na kumbaga unite as a family. Na-develop yung aming mga specialties dito dahil sa tulong ng Department of Agriculture ug taga DSWD na sila yung tumulong sa amin para ma-enhance kami kung sa lahat ng gagawin. Hindi lang sa pagtatanim, pati sa pag-aalaga po ng aming mga tilapia. So malaking tulong po. Sa pagsasanay, natutunan ng mga benepisyaryo ang tamang pangangalaga sa lupa, paggamit ng organikong pataba at pagtatanim ng mga halamang kayang makibagay sa pabago-bagong klima. Ipinahiram ng pamilya ni Mary Ann ang kanilang lupa para may maging sakahan at palaisdaan sa ilalim ng proyektong Lawa at Binhi ang kanyang mga kasamahan dito sa Barangay Kawitan. Ito po yung binigay ko na area para magamit po namin. So nag-start kami dito dati, ito kakahuyan tong lahat dito. So siguro pag bigay ng project na to, kami na ang nag-start nito kung paano namin aayusin. So yun, unang-una yung nasa likuran po, ginawa po namin yung fish pan. So ang ginawa namin, ginamitan din namin ng mga tools para lang lahat ng tao sa 59 members, kami lahat ang naggawa ng mga box para sa mga aming mga isda, sa mga tilapia. Kung dati nakabinbin lang ang lupain, ngayon napagtataniman at napapakinabangan na nila ito kasama ang mga kababayan. May isda sa tag-ulan at sagana ang gulay sa tag-init. Mas madalas ang ani, mas mataas ang kita at mas ligtas sa gutom ang bawat pamilya. Kasama rin sa layunin ng proyekto ang pagsuporta sa kababaihan. Sa pamamagitan ng backyard gardening at community-based farming, nagkaroon ng bagong kabuhayan ang maraming ina, asawa at anak. Malaking tulong kasi ito sa aming pamilya. Natuto kami paano sa pag-asikaso sa garden at saka pagbinta, maka-income din kami. At saka dito naman sa isda, may share naman kami sa isda pag nabinta na ito. At saka makakain din kami. Ang mga dating umaasa, ngayon ay may sariling boses at kita. Na tulungan kami sa aming pagkainan dahil kung mag-harvest na kasi makabinta at saka pagpanghuli may madala naman kami sa bahay para sa pamilya. At saka yung sa mga gulay din, ganun rin. Makadala kami namin. Grabe talaga yung pagsikap namin at saka naka-income na kami. Ganun. At saka makakain din kami ng mga masustansyang mga gulay. At saka yung sa isda din, makaulam naman kami. Hindi na kami makabili sa labas, dito na lang sa loob. Ang simpleng bakuran ay naging gulayan. Ang simpleng gulay ay naging pagkain. At ang sobra ay naging kita. Nag-spread na food kami para gumawa po kami ng mga area para sa aming mga vegetables. Kailangan namin na meron din kaming magamit para pang water sa mga tanim namin. Kaya yun ang rason nga maglagay din po kami ng fish pan. Para dyan din po kami kumukuha ng pangdidilig po ng aming mga tanim. Hindi madali ang lahat ng hakbang. May mga bagyong dumaan at may mga lupaing natibag. May mga pananim ding hindi tumubo. Pero hindi sumuko ang mga taga-Kawitan. First harvest namin after 6 months, naka-harvest po kami ng aming tilapia. At the same time po, naka-harvest din po kami ng mga gulay namin na mga tinanim namin. Kasi nung time na yon hindi pa may ulan. So marami po kaming tanim nung panahon na yon. Lahat sigurong klase-klase ng gulay, meron po kami. Tapos nakabenta po kami. Tapos yung bentahan po namin, na share namin,
nagamit po namin, kagaya ng bumili kami ng toilet bowl para sa CR, nakagawa kami ng CR namin. Tapos ito lahat ng pinagawa namin na mga pwede namin mapag-stayan, mga rest house namin. Yun, diyan kami gumamit ng diyan kami kumuha ng funds namin. Sa tulong ng lokal na pamahalaan at ng DSWD, naging matatag ang samahan at sa bawat pagkakamali, may natutunan. At kami naman sa barangay palaging nagsuporta, hindi lamang sa lahat, yung moral support at saka financial support, binigay namin sa ila. Yung pangangailangan lang na hanggang kaya lang namin. Ang laki ng project lawa namin is 500 square meter. Hanggang ngayon, ganun pa din. We initiate a training para ma-capacitate sila how to handle their financial, like the basic financial management seminar, which is handled by the provincial government. That happened before the payout. Last week ang payout, so the week before that, nag-training kami. Ngayon, mas matibay, mas marunong at mas handa na ang komunidad. Importante talaga ang agrikultura kasi kumakain tayo araw-araw at saka kailangan talaga yung agrikultura natin na palaguin para talaga nga matugunan talaga ang mga kahirapan, yung mga walang pagkain na pamilya at saka lalo na sa income at saka sa yung sa buong barangay or sa buong municipality or sa nasod natin or sa probinsya, makasupport naman tayo ng mga income natin. Ang tagumpay ng kawitan ay nagsilbing inspirasyon. Layunin ng DSWD na dalhin ang modelo ng lawa at binhi sa iba pang mga barangay at buong rehiyon sa bansa. Dahil kung nagawa sa kawitan, sa kabila ng hamon sa maayos na sistema ng patubig at lupang matarik, maaari rin itong magawa sa iba. Kailangan lang ng pagkakaisa, suporta at kaalaman. We have an initial talk na gagawin itong agritourism. Why? At because there's another income na po sa kanila pag agritourism. And the municipality also is happy if gagawin itong tourism site. Because alam naman natin maraming budget sa tourism. Yung mga daan natin, yun ang pinaka-problema natin na parating tayo dito. Yung mga daan natin hindi pa naayos lahat. But pag darating sa turismo talaga, maraming support doon. Also, the DSWD, alam naman natin dyan. So, yun lang ang target namin na sana we come up in a good solution that this Lawa Binhi area of Barangay Kawitan become an agri-tourism site of the municipality of Santa Catalina. Kamakailan lang ay binuksan na ng kawitan maabtikon lawa at binhi ang kanilang gulayan at palaisdaan sa publiko. Inilunsad nila ang Bingwit Ko, Bili Ko sa kanilang Eco Park na nakakatulong paunlarin ang agrikultura at turismo sa kanilang lugar. Mas mabibigyan pa nilang mas kagandahan yung kanilang proyekto since they are aiming for an ecotourism and currently nag-launch na po sila sa kanilang Eco Park na Bingwit Ko, Bili Ko sa kanila pong lawa at binhi na tilapia fishing. At the same time sa kanilang mga harvest sa paligid na mga sari-saring gulay kung saan mabibili rin ng mga tao sa murang halaga lang din po at makamasan na presyo. Panalangin po namin or mensahe po na sana pagpatuloy nyo pa rin yung meron kayo na mini-maintain nyo na yun yung proyekto nyo at saka aiming na mas palawakin pa yung kung anong meron sila at mas mapagbigay sila sa kanilang kapwa. Layo nitong mas paunlarin ang agritourism sa lugar at higit sa lahat ay ang dagdagan ang kabuhayan ng mga magsasaka at makapagbigay inspirasyon sa iba. Yung pagkuha mo ng tilapia, hindi yun nababayaran. Parang, ka, parang sobrang, parang happy mo na, ay, ako ang nakabingwit, ako ang nakakuha nito. Yun. Yun! Oh, Yeah. Yung experience na yun, yung hindi mababayaran. First-hand experience mo, Yeah. the Oo. feeling Yeah. na ikaw mismo yung kumuha ng
nung kakainin mo. Oo, Di ba yeah, po? very ano talaga. Very rewarding. Opo. So ganito yung ginagawa ng mga benepisyaryo ng lawa at binhi dito. Dito lang nila kinukuha yung mga tilapia na kakainin nila o kaya ibebenta nila sa palengke. At tingnan mo, ayan, may huli na. Lalagyan nyo lang, oh, nakahuli ako. Hindi mahirap kung meron kang pain. Pero kung wala, kailangan mo talaga maghintay. Ow! Malaking tulong ito sa kanila. Sa kanilang pang-araw-araw na pangkain. Tsaka yung kita din nila na ipambili nila ng mga kagamitan nila sa bahay nila. Tapos, may plano sila dito na magkaroon pa ng ecotourism. Bale, may mga bisita na pwedeng pumunta dito tapos manghuli sila ng sarili nila para may first-hand experience. And then, bibili nila yung mga makukuha nilang gulay at saka mga isda. Matapos namin makahuli ng tilapia, syempre, mas masarap kung agad itong lulutuin. Inihanda ni Nanay Vanji ang sangkap at sinamahan ko siyang magprito. Ito Ano na, po ba yung kaibahan ng inyong tilapia sa ibang mga tilapia dito iba sa kasi yung lugar? sa amin kasi maganda, hindi masyad maitim. Hindi Apa. kagaya yung iba, di ba, maitim. Opo. Ito sa amin, iyon maganda. Bakit po ganyan yung tilapia ninyo? Hindi Dahil yung tubig dito kasi malinis. Hindi yan stagnant, flowing Apo, water. flowing water. Yes. Galing po saan yung tubig na? Yan diyan sa ibabaw, yung parang Sa bundok po. oo. Maglagay na Sige po, ako ng edible oil. Apo. Usa muna natin diyan bago natin. Isasaw po yung isda dito. Oo, yes. Kumulo na yung mantika. Bali, pwede pong dalawa. Oh, pwede. May bakante pa. Okay, ngayon niluluto na natin yung mga nahuli natin kanina. Usually, magkano po yung kilo ng isda? Ang benta lang namin is 150. 150 Per po kilo. per kilo. Pag time na pang-harvest nito, kasi Apo. yung ganong kalaki, minsan ang 1 kilo, 4 na piraso lang. Depende Pero po kasi pag pang-ihaw, kailangan malalaki, di ba po? Oo. Pag medyo lumalaki yung Oo. Yan, hintayin lang nating maluto para Oo. matikman ng lahat. Yung parang crispy yung pag-ano Oo, na po. sarap. Sausaw Maganda sa, tingnan. Isasawsaw sa suka at Sausawan. toyo. Oo. Na may Yay! Nahitikman natin. Oo, sige. Medyo mainit pa po. Oo. Kaya ano po kayo, dahan-dahan. Sarap. Alright. May lasa na. Yun. Appear. Galing nating magluto ng pritong isda. Oo. Tikman niyo po ang tilapia ng Barangay Kawitan, Santa Catalina, Negros Oriental. Tara na dito. Maraming salamat talaga sa DSWD. Malaking tulong talaga ito. Kasi mulat noon sa pool, ngayon pa lang dito namin nararamdaman na talaga ang Project Lawa at Binhi hindi lamang sa noon idol out lang. 'Di ba noon nagbigay sila ng mga tulong, idol out lang, pero ngayon may kapalit talaga. May kapalit, pawis at saka kilos, sacrifice para rin makuha namin yung mga income at saka marami kaming natutunan talaga. Sa lahat po ng mga ahensya, lalong-lalo na po sa DSWD na siya'y nagbigay ng programang ito, siguro walang hanggan pasasalamat. Kasi dahil po sa DSWD, sa Project Lawa at Binhi, maraming pamilyang natulungan. Dito sa aming barangay, marami siyang natulungan. Una, nakabawas sa pangangailangan sa kanilang pamilya dahil dito. Kasi kahit papano, nagkaka-income man po kami. So kailangan po, unity talaga ang kailangan po sa isang asosasyon at pagkaintindihan, yun lang po.
maggagawa pa kami ng mga cottages, i-improve pa namin na sooner or later, meron din kaming paliguan. At palawakin pa po namin ang aming mga tanim. Hindi lang mga gulay, kundi pati mga root crops o mga banana. At saka magkakaroon kami din ng, binibigyan po din kami ng Department of Agriculture sa livestock ng mga chicken para alagaan po namin. Sana po, no? Sana puntahan niyo po ang Barangay Kawitan, Lawa, Binhi, Barangay Kawitan. At sana po ay maging ayos na ito, maging isang agro tourism site. Marami pong tourism site ng Santa Catalina, but this is the first time that agro-tourism talaga. And I am happy also because I am the agricultural graduate. Sana po with the support also of the DSWD and other government, no, other government agency, na hindi lang doon tayo sa papilis, hindi lang doon tayo sa papers, but also doon na tayo darating tayo sa funding regarding the agro-tourism. Dito sa Barangay Kawitan, ang bawat binhi ay puno ng pag-asa. Ang bawat ani ay bunga ng sipag, tiyaga at pagkakaisa. Sa tulong ng lawa at binhi, ang komunidad ay hindi na lamang umaasa sa panahon. Sila na ngayon ang gumagawa ng sarili nilang kinabukasan. Bilang isang bansa na mayaman sa lupaing pang-agrikultura at yamang tubig, bawat lugar ay may maipagmamalaking produktong bunga ng pawis at pagsisikap ng bawat magsasaka at mangingisda. Kung makikita lang ng lahat ang halaga ng pagsisikap, napaunlarin ang mga likas na yaman ng ating bansa. Tiyak na kahit ang kasulok-sulukang lugar ng bawat rehiyon ay makakamtan ang kaunlaran sa pamamagitan ng pagtatanim at pangangalaga sa yamang tubig. Ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang makakamit sa kinikitang salapi, kundi sa bawat buhay na naiangat at nagpatuloy dulot ng malasakit sa kapwa at kapaligiran. Naway nabigyan namin kayong muli ng inspirasyon na magsimula o magpatuloy sa layunin na makapagbigay ng pagbabago kahit sa maliit na paraan. Katulong ninyo kami sa DSWD na magpapalawak ng hakbang tungo sa kabutihan ng bawat mamamayan. Ako po si Bianca Piedad Tamondong ng DSWD Traditional Media Service na nagsasabing sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong muli ang sanamang kwento ng pag-asa at pagbabago.